Data sa oras na tumaminol, tayo po'y tumayong lahat bilang tanda ng paggalang sa salita ng ating malapaynoon, ating pong pag-aralan sa hapong ito. Nadadala natin po pinagpalang mga aral ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubuyer. Amen. God bless you, beloved Brother Marlon. Let us pray. Ubudigil at mapagpala namin Diyos sa malamig sa langit, namin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Muli sa maghapong ito ang aming marubdob at sa pusong pagpapasalamat, paglulhati, pagsamba ay muli naming ipinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo na pinagkaloob sa amin upang sama-sama kami sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Salamat sa mga nagyugto ng manalagwaing nilangisan, ang mga papuring awit, ang mga patutong inihayag ng iyong mga anak, ang mga awitin ng mga awit na hindi mo kami binigo, pinadama sa amin ng pagkatamis na presensya, ang pagtatapat ng lahat ng mga anak mo, tumalima sa pagbibigay ng kalikasampung bahagi tandog at minsanan pa man na Panginoon, muli namin pag-aralan ang iyong mga salita. Ngunit kaming lahat na narito ay nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala. Linisin mo kami, hugasan mo kami sa aming mga karumihan, at buksan ang aming mga pangunawa at kaisipan sa Ebanghelyo ng kaligtasan. Langisan mo po ang iyong mga salita, pati na babang lingkod sa ganakin, wala pong magagawa sa pagkalahatang panalangin ng iyong propeta. Aming sinasaway ang mga demonyo ng pag-alinlangan, demonyo ng antok, demonyo ng hadlang, cast out in our midst in the mighty name of Jesus, and anoint thy word, O Lord. We bind the power of darkness, cast out from us. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord! Makabalik po tayo sa ating mga upuan, minamahal. Sa hindi na pagtatagal dahil talagang mabilis umikot ang orasan. Amen? Kunin na ninyo ang inyong mga Biblia at ballpen, papel para itala po, isulat yung ating pag-aaralan sa hapong ito. Dito po sa aklat ni Apostol Santiago, kabanatang 4, talatang 5, ibalik sa 1, then 4, then 6 hanggang 10. Ihanda po yung mga talatang yan. We give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanilang butihing mga anak, welcome home, our beloved Minister Will D. James Comon Almeida Jr. Amen. Praise the Lord. At karating lamang minamahal fresh from United States of America para po sa ating selebrasyon ng Talipaw 20th anniversary. At sa lahat ng kanilang beloved mga atis niya, mga kapatid, mga anak nila, at sa lahat ng ating mga beloved pastoral workers, ating mga beloved elders, ating kasama hanggang sa kasalukuyan. At kung mayroon tayong bisita, magandang hapon po. Welcome sa midweek surveys ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at sa lahat ng mga kapatiran natin na mga datihan. Higit sa lahat, sa ating nag-iisang Diyos, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kindly basa, praise the Lord. From the book of James chapter 4 verse 5, din ibalik sa 1, din 4, din 6 to 10. Kindly. Dito po ang sinasabi, o iniisip baga ninyo na ang kasulatan ay nagsasalita ng walang kabuluhan? Ang Espiritu baga na pinatira sa atin ay nagnanais hanggang sa kapanaghilian? Sa 1, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayuan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Sa 4, kayong mga ngalunya, hindi baga ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanglibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Sino man ngang
mag-ibig na maging kaibigan ng sanglibutan, ay nagiging kaaway ng Diyos. 6. Ngunit siya'y nagbibigay ng lalong biyaya, kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay sumasalansang sa mga palalo, datapot nagbibigay ng biyaya sa mga mapagpakumbaba. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapot magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Kayo'y mga pighati, at magsihigbik, at magsitangis, inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik, at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Amen. Pagpalain ng mahal na Panginoon kanyang mga salita nating binasa. Maminamahal, nasundan po ba ninyo yung ating binasang talata? Gising na gising po ba kayo lahat na narito? Ang atin pong pinag-uusapan ay patungkol po sa saan nagmumula ang pagkabahabahagi. Saan nagmumula ang pagkabahabahagi ng Iglesia ng Diyos? Kung inyo pong suriing mainam itong ating binasang talata, dito po sa verse 4, sinabi po rito, maminamahal, ye adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of this world, of the world, is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Una, maminamahal, itala ninyo ang pinagmulan ng pagkabahabahagi sa loob ng iglesia ay yung pong wrong friendship. Mali na pakikipagkaibigan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Dapat alamin po natin ito dahil ayaw natin, maminamahal, na mayroon mang ni isa mahulog sa kamay ng diablo. Ibig po natin na maliwanagan ang lahat na we are not attacking personally here. Amen. Amen. In serving the Lord, salvation is so very important. Ang sabi nga ng ating dearly beloved pastor, above everything, sa lahat ng bagay, napakahalaga ang kaligtasan. Amen? Amen? A matter of great importance, ang sabi ng ating dearly beloved and honorable pastor. Pangalawa, maminamahal, we will look into it dito po sa verse 5. Sinabi rito, do you think that the scripture saith in vain? The spirit that dwelleth in us lasteth to inveigh. Pangalawa po dito na rason bakit may pagkabahabahagi sa loob ng iglesia ay yung tinatawag po na inveigh. Ano po yung inveigh sa Tagalog? Inggit. Mayroong pagkaiinggitan o may inggit dito sa loob ng iglesia. Naiinggit sila sa kanilang kapwa. Hindi po natin nababantayan yan. Di ba dapat ikagalak ng lahat ng mga mananampalataya kapag nakita natin yung isang Kristiyano ay pinagpala? Anong pagpapala po yung ating nakikita? Nagagalit tayo kung wala tayong pagpapala na tinatanggap ng iba. Nakakabili ng bagong sasakyan, wala tayo, inggit na inggit tayo. Nakabili ng bagong damit, wala tayong bagong damit, inggit na inggit tayo doon sa bagong damit. Amen. Nakita natin, maminamahal, panay ang patutuo, panay ang pasasalamat, laging napupuspos ng Espiritu ng Malapanginoon. Inggit na inggit tayo dahil hindi tayo napupuspos ng Espiritu ng Malapanginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, kung inyo pong susuriin itong ating binasang mga talata, amen, itong mga bagay na ating tinatalakay ay mga bagay na naghihiwalay sa mga mananampalataya. This is one of the cause kung bakit may pagkabahabahagi sa loob ng iglesia. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano pa po ang pangatlo, maminamahal?
atin pong mabasa dito mismo sa versikulo 1 ng Santiago, Kabanatang 4. Sinabi rito, from whence come wars and fightings among you? Come din not hence, even of your lust that war in your members. Sinabi rito sa Tagalog, saan nagbubuhat ang mga pagbabaka at saan nagbubuhat ang mga pag-aaway sa inyo? Hindi baga nagbubuhat dito sa inyong mga kalayawan na bumabaka sa inyong mga sangkap? Amen? Amen? Ito po'y may katotohanan, maminamahal. Amen? Huwag natin pong pairalin ang ating pride. Huwag nating pairalin yung ating ego. Kahit ano pang ating naabot, ano pang ating narating, ano pang tugatog ng tagumpay, mayroon tayo. Kung tayo ang nagiging kusis upang magkaroon ng pagkabahabahagi ng iglesia, nararapat lamang kayo'y sawatain, nararapat lamang tayo turuan, nararapat lamang tayo, maminamahal, ay ituwid sa ating mga pagkakamaling ito. Lahat magsabing amen. Dahil kung pababayaan kayo, pababayaan tayo, akala natin tama tayo palagi. Remember what the Word of God said in Proverbs. Hallelujah! In Proverbs chapter 14 verse 12, saith, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Amen? May tila baga magandang iniisip ng tao, motibo ng tao, maganda ang kanya pong mga layunin, maganda ang kanyang iniisip, pero pala sa dulo, nagpapahamak pala sa kanya, nagpapahamak pala sa kanyang kapwa. Amen? Amen? Hindi natin pwedeng pasubalian ang salita ng Diyos. For the word of God is perfect. Amen? Kumplito, perfecto ang salita ng Diyos. Kapag tayo ay nasasaktan, kapag tayo ay tinutuwid, kapag tayo maminamahal ay tinuturuan. Ang sabi ng ibang sitas ng Biblia, makiisa tayo sa nagtuturo, huwag tayong lumaban, huwag tayong sumipa sa tinik dahil tayo lang masasaktan. Amen? Amen? Huwag nating tanggihan ang mga pagtutuwid dahil bilang mga anak ng Diyos, amen. Mamaya mabasa natin, ang sabi ng banal na kasulatan, tumulad tayo sa ating tagapagligtas, sa ating Diyos na buhay. Bagamat siya ay Diyos, kayang nagpakumbaba, kayang tinanggap ang lahat, maminamahal mga paratang sa Kanya. Ano ang ating pong naririnig, nababasa sa banal na kasulatan ng mga paratang sa Kanya? Siya ay hari ng mga Beelzebub, hari ng mga demonyo. Siya ang hari, maminamahal, ng mga Hudyo, nang alam ng lahat ng mga Hudyo, maminamahal, ay talagang gumagawa, lumalapastangan, maging sa kanilang batas mismo. Amen. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, Jesus Christ humble Himself. Kanyang ipinababa ang kanyang sarili, not knowing that He is a God. He is God, maminamahal. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya ang Diyos, maminamahal, na lumalang ng langit at lupa. Binabaliwala niya yan. Iniwan niya, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bumaba dito sa lupa. Dahil alam niya, walang magagawa ang tao kung di nagagawin ito. Bumaba siya dito upang ipakita ang kanyang pagmamahal sa tao. Gaano man ka makasalanan ng tao, kapag ang tao ay magsisi sa kanyang kasalanan, handa siyang patatawarin ng ating Diyos. Amen. Amen. Napakaraming mga pruiba at ebidensya sa ministeryong ito. Diyan sa dako ng Butuan City, ating outreach diyan, ilang beses pinapasyalan ng mga beloved babies, ating beloved Minister Pogs, ating beloved Peach, and beloved Minister John, ating beloved Minister Awas, beloved Lutz, beloved Fillmore. Nung sila'y pumapasyal doon, kinakausap ang ating minamahal na mga kapatiran, kinakausap ang mga minamahal na mga manggagawa, dahil hindi maiiwasan mga minamahal. Hallelujah! Napakakaunti natin, tayo pa ang nagkakagatan. Amen!
Hindi natin maipopokus ang ating mga sarili na mayroong layunin ang Diyos kung bakit tayo niligtas, dinala dito sa buong katotohanan. Hindi para mag-aaway-away. Hindi para magkaroon ng kaguluhan. Niligtas tayo ng ating malapayong dahil sa isang layunin na ibig niya ng ating mga mahal sa buhay. Ang ating mga kapitbahay, ang ating mga kababaryo, ang ating mga kababayan, ang ating kapwa Pilipino ay mailapit natin sa panan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Amen? Anong ginawa? Pagkatapos silang mag-usap, ang ganda ng usapan. Pagtalikod ng mga beloved babies, ginagawa lang ng katawa-tawa. Ating mga beloved babies, kasama ng tinatarakan sa likuran, pinagwiwikaan, hindi mga magaganda. Anong nangyari? In-split ang gawain. Diyan sa dako ng Butuan City, tulay lang ang pinag-usapan. Tulay lang ang pagitan. Barangay lang ang pinagpagitan. Hinati ang gawain. Walang ibang magawa ang mga beloved babies. Ang sabi na lang sa mga preachers, ang sabi na lang sa mga naatasan, kung saan sila ibig dumalo, padaluhin sila, papuntahin. Dahil ang mahalaga, mapangalagaan ang kanilang kaligtasan. Mayroon tayong Diyos na nakakatanaw, nakakita sa lahat ng ating mga ginagawa. Kahit sa maliit na bagay na ating ginagawa, na di kaya aya sa kanyang paningin, atin itong haharapin pagdating ng judgment seat of Christ. That was the Bible says. Hebrew chapter 4 verse 13, kahit maliit na bagay na hindi mo makikita sa iyong mga mata, na nagtatago sa ilalim ng yungib, lahat yan ay hayag sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Sa madaling salita, inabayaan. Sige, magawain sila doon, magawain kami dito. Mga Bible studies, tinatabihan kung ano-anong mga pinagagawa. Hindi nagtatagal. Dahil ako'y pumasyal doon, kinakausap ko ang mga taong yan. Dahil ang sabi ko, well, bunga po namin yan dahil nung mag-crusade tayo sa Butuan City, way back 1992, kasama ko ang aking beloved sweetheart at the time. Doon kami nag-meet, pinakauna. Maminamahal na nagkrusada tayo. Alam niyo po, maminamahal, nung maabot lamang ng 3 buwan na binibigyan ko sila ng warning. At winarningan sila ng mga beloved babies. Yung naghati, yung nag-cause ng division, na pinagaling na ng malapayon sa kanyang sakit sa puso, pumanaw. Hindi tayo makapagtatago sa Diyos. Hindi perpekto ang mga tumatayo sa pulpito. Lagi naming inuulit-ulit yan. Amen. Amen. Pero pagkatandaan natin, maminamahal, lahat ng mga tumatayo rito, hindi tayo si Pilato na maghugas lamang tayo ng kamay para sabing wala tayong kasalanan. Inaamin namin, kami katulad din ninyo, nagkakamali, nagkakasala. Pero not to the extent na yurakan na po ang aming mga dignidad. Amen. Mayroon pong sukdulan ang lahat ng bagay. Kung ang sanlibutan nagsasabi, kung puno ng salop, kalusin eh. Amen? Kaya nararapat na naman siguro na ipaabot natin, iparating natin sa mga kinaukulan na gumagawa ng mga bagay na ito, na atin pa rin inaalalayan na kapag sila'y nagsisisi, kapag sila'y nanumbalik, kapag sila'y umamin sa kanilang mga ginagawa, ang Diyos nga ay kayang magpatawad. Sino ba naman ako at sino ba naman tayo na hindi marunong makapagpapatawad? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Everybody shout, praise the Lord. Ang pangalawa po dito, maminamahal, ay yung word na ginagamit dito sa versikulo 5, kabanatang 5, talatang 11 at 12. Basahin po muna natin ito. Sinabi rito sa 11 at 12 ng Episo. Kindly, Episo 5, 11, 12. Praise the Lord. Sa aklat ng Efeso, kabanata 5, ang talata ay 11 hanggang 12, ganito pong sinasabi. At huwag kayong
makibahagi sa walang mapapakinabang na gawa ng kadiliman, kundi bagkus inyong sawatain, sapagkat ang mga bagay na ginagawa nila sa lihim ay mahalay na salitain man lamang. Amen. Tingnan niyo po, maminamahal, palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Medyo madaya ang kalaban dahil tingnan mo ang ating pong binabasa na maayos. Talagang gumagawa siya ng paraan para hindi natin marinig maayos yan. Kaya tumutok lang kayo dito sa harapan. Pakipatay muna yung radyo dito. Pakipatay niyo yung radyo dahil mayroong gumagamit ng radyo na mas malaki pa yata yung boses. Pakipatay yung radyo dito sa aking upuan. Medyo mas malakas pa yung boses ng gumagamit ng radyo. Kinukuha yung ating atensyon. Sinabi rito, maminamahal, sa Episo, Kabanatang 5, talatang 11 hanggang 12, makinig muna tayo dito sa pulpito. Ang sabi rito sa English, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness, but rather reprove them. Reprove them, rebuke them. Yan ang ibig sabihin. Sa 12, for it is a shame. Nakakahiya na bagay, sinabi rito, even to speak of those things which are done of them in secret. Kahit daw mga sikreto ang ating ginagawa, ipapahiya tayo ng mahal na Panginoon dahil ang ating Diyos ay Diyos ng kaliwanagan. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa Bisaya, pawalay aso nga makumkum. Amen. Wala pong aso na ating maitatago, talagang sisingaw lahat yan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord. Anong nangyari? Isang pastor diyan sa isang outreach natin. Pastor, kasama natin. Pastor sa ibang fellowship. Kunwari, nagpa-affiliate. Kung anong pinagsasabi sa ibang lingkod, kung anong pinagsasabi sa ating mahal na pastor. Kaganda ng buhay. Ang ganda-ganda maminamahal ng kanyang hanap buhay. Maganda ng buhay, maganda pang hanap buhay. Nagbinta ng lupa doon sa dako ng Mindanao, sa may Maramag. Yung kanyang parte, ibinuhos doon sa kanyang tindahan. Napakalaking tindahan, kumikita ng daang-daang libo araw-araw. Pero ang Diyos maminamahal ay kailanman hindi natutulog. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Isang elder natin na aking inutusan doon, dito kaming mag-asawa, nag-usap sa aking luhuran, nakipag-usap yung elder dito, nakadi-4 pa, kausap itong pastor na to. Kung bahala dito sa open natin. So, basta sundin mo yung aking sasabihin, pupunta ako, babalik ako dyan, ganito ang gagawin natin. Ganito ang ating sistema diyan sa ating outreach na ginagawa. Alam niyo yung maminamahal, ang Diyos ay hindi natutulog. Bago makauwi o makabalik itong aking naatasan. Nakadi-4 pa, nakataas yung dalawang paa. Bago umuwi, natuklasan namin. Meron palang ginagawa ditong hindi maganda. Ang nangyari, maminamahal, bago siya umuwi, pinahiya siya ng gusto at natigok pa. Yung kanyang kausap doon, galit na galit sa akin. Dahil bakit daw hindi pinapunta? Bakit papapuntahin pa? Ay, natigok na nga eh. Ngayon, maminamahal, nung siya'y napapasyalan namin, galit na galit, pinagbabantaan ako. Lalapag pa lang aeroplano mong sasakyan, pupugutan kita ng ulo. Sasaktan kita. Sabi ko, sige lang. Nagkita kami sa airport, kumaway ako. Inismiran lang ako. Dahil wala naman tayong kaaway. Ang kaaway natin yung masamang espiritu na nagahari sa tao, nagahari sa isang Kristiyano, yung nandaraya sa isang Kristiyano, na dati-rati naman talagang siya'y totoong Kristiyano, pinagpalang lubos, naniniwala kay Kristo, pinagaling sa kanyang karamdaman, nagbago ang buhay, pero nung pumasok ang, ano yung tatlong ating binanggit? Yung maling pakikipagkaibigan. Paano mga kaibigan pala nila? Pinanggalingan nilang PMA. Ano yung PMA? Pentecostal Missionary Association. Binaliktad pa yun. EMP na naman daw. Apostolic Ministry, ano yung P na yun? Kung ano-ano.
Ang dami palang kausap. Alamin lang natin anong mga sikreto sa Jesus Miracle Crusade, tapos tayo ng bahala. Di nagtagal. Ngayon, mababalitaan mo, nandun na sa bundok, nagtatanim na lang ng mga gulay. Na bankrupt yung kanyang malaking tindahan. Nawala lahat, anumang mayroon siya. Ang sabi ng Biblia, Romans chapter 12, verses 18 up to 21. It might be these last 3 verses. Medyo ginagabi na tayo. Maring pangatlo na ito, itong tatlo na lang ang huli, maminamahal. At pakibasa ng maayos. Dahil ito'y napakahalaga na malaman ng ating minamahal na mga kapatid, na yung ilan ay nandun na, pumanaw na, yung iba ay mga negosyo nila, mga hanap buhay nila talagang nag-downgrade, na bankrupt. Amen. Amen. Talagang maging leksyon nawa ito para sa ating lahat. Purihin ng ating mahal na Panginoon. At mayroon pa akong isang patutuo mamaya. Niloko yung ating isang preacher diyan sa outreach ng Surigao. Makinig kayo. Dahil nung niloko niya, dahil ito'y pinagbilihan na ng lupa, tinirikan ng ating chapel, yun pala, maminamahal, dinadaya siya sa sukat. Pagkatapos pinabayad siya ng pinabayad sa mga magsisiparate doon sa titulo. Anong nangyari, maminamahal, sa kapatiran natin ito, na yung preacher niloko? Okay lang. Sabi ko nga sa inyo, ang tao dito sa mundo manluloko at nagpapaluko lang Amen? Praise the Lord. Alam niyo, maminamahal, mamaya sasabihin ko sa inyo, basa muna sa mga talatang yan para once and for all, tayo po'y mahimasmasan sa katotohanan ng mga katotohanan, dahil ayaw natin na mayroong mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy, kundi lahat ang gusto natin magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Basa, kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kabanatay 12, talatay 18 hanggang 21, ito pong sinasabi, kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. Huwag kayong mga higantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Diyos, sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo, sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos, daigin mo ng mabuti ang masama. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord. O ngayon, maminamahal, sabi ni Apostol Pablo, am I therefore your enemy because I tell you the truth? Sabi ng Biblia, if we speak the truth shall set us free. Amen. Ang magpapalaya sa atin ay ang katotohanan. Ang sabi rito, ang Diyos ang naghihiganti. Hindi po ako ang naghihiganti. Sinabi ko lang, umiyak ako sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ito ba ang ganti sa akin pagkatapos na ibinigay ko halos ang aking buhay, ang aking mahal na asawa, Sister Les, ay diyan, maminamahal, halos nagsimula nung siya'y talagang grabe ang galit, grabe ang puot, grabe, maminamahal, yung kanya pong pagdaramdam. Dahil ang sabi pa nga niya, mas inuuna ko pa yung mga outreaches natin, yung mga kapatiran, mas inuuna ko pa yung mga bagay na nakakalimutan ko na halos siya. Nasasaktan siya ng husto. Umiyak siya ng husto. Pero maminamahal, ang sabi po ng banal na kasulatan, ang Diyos ang naghihiganti. Kaya nga, maminamahal, lagi naming ipinapangaral. Alam niyo po, mayroon sana akong ipababasa sa inyo almost whole chapter ng Ephesians chapter 5 verse 1 up to 21, pero wala na tayong oras. Kayo na ang magbabasa para malaman ninyo anong klaseng pagmamahal mayroon ang mga manggagawa. Mayroon ang mga totoong mga preachers. Dahil hindi kami humirang sa aming mga sarili. Hindi kami pumili sa aming mga sarili para mangaral sa inyo, para pangalagaan kayo. Ang Diyos ang pumili sa amin. Ang Diyos, hallelujah, nagpapadala sa amin, sa inyong lugar. Hindi tayo lalago ng ganito kalago.
hindi tayo maminamahal, hallelujah, tutubo ang ating pananampalataya at magbunga ng magbunga kung hindi natin nasusumpungan ang katotohanan at tama ang pangangaral at pangangasiwa at tama ang pag-aaruga ng ating dearly beloved pastor ng kanilang beloved children. Alam ng ating mga katuwang yan. Alam ng ating mga kasamang mga beloved elders. Alam ng mga manggagawa yan. Kaya sobra na po akong nasasaktan, maminamahal. Bagamat niyurakan ang aking dignidad. Bagamat ako'y nasasaktan na, iniiyak ko na lamang sa mahal na Panginoon. Sabi ko, mahal na Panginoon, nasa sayo ang paghihiganti. Ngunit ang sabi ko pa nga, mahal na Panginoon, wag namang ikakasama, kundi makapagsisi pa, ma-realize ang kanilang mga kamalian. Dahil mahal na mahal ko ang mga kapatid na ito. Mahal na mahal ko itong mga gumagawa ng mga bagay na ito. Dahil tulad ng ating mahal na pastor, ang sabi ng ating mahal na pastor, kung pwede lang bilhin ang isang kaluluwa ng 1 milyon, bibilhin natin para lamang magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Habang awitan natin ang ating malapayan, tayo pong lahat ay tumayo. Ngayon na inyong nalalaman ang pinagmulan ng mga pagkabahabahagi. Alam niyo, maminamahal ang nangyari doon sa kapatiran natin na nagbinta ng lupa. Sa kanyang panluluko, hindi nagtatagal, nagbunga ang kanyang panluluko. Kailan lang, mga 2 years or 3 years ago, kinitila ng buhay yung kapatiran natin na yan. Dapat tayo maging mapasalamatin. Dahil lahat ng bagay ay tinuturo sa atin, tama, hindi mali. Kanino ka magpapasalamat? Kanino ka tatanaw ng utang na loob? Kanino pa at sino pa kaya? Ang buhay mo at lakas mo, ang isip mo ay ibigay mo sa Kanya. Kanino pa at sino pa kaya? Kahit na lumimot ka sa Kanya. Kanino ka magpapasalamat? Kanino ka? Habang inaawit natin ang awiting ito, maminamahal, kung hindi mo mapigil ang galit buot sa iyong puso dahil nasasaktan ka, nananahan pa rin ang pride sa puso mo, ang ego sa puso mo. Ikaw pa rin ang nasusunod sa sarili mo. Hindi ka nakikinig sa nangangaruga sa iyo, nag-aalaga sa iyo.
ang isip mo. Ang pulo ng iyong ginagawa ay doon lamang patutungo sa kapahamakan. Kung iniibig natin ang ating mga kaligtasan, kung iniibig natin ang ating mga kaluluwa, ang ating mga sarili, makinig kayo, sumunod kayo, magpasakop tayo sa ordinansa ng ating mahal na Panginoon, sa kapatawaran ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Dahil bago kayo nasaktan ng ganyan, kami na mga nauna sa inyo, higit pa din ang ating nararanasan. Kung tutuusin, kayo ang tinuturo ng mga salarin. Kung tutuusin, kayo ang gumawa ng pagkababahagi sa iglesia. Ngunit ang pagmamahal ng Diyos ay patuloy pa rin. Ang pagmamahal ng mga Panginoon ay patuloy pa rin. Mananaig nawa ang kanyang pagmamahal sa iyo. Huwag mong pagmatigasin ang iyong puso. Baka pupunta ka sa reprobate mind. Kabagan mo yung sarili. Kabagan natin ang ating mga sarili. Baka maminamahal mapunta tayo sa reprobate mind. Masyado tayo nagpapadaya sa Diablo. Pangalan niya umibig sa iyo ng tapat. Hindi ka niya kalilimutan kailanman, kahit lumibot ka sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. God bless you, anak. God bless you, minamahal. Wala tayong may tatago sa harapan ng Diyos. Kahit anong pretending na gagawin natin, makikita ang lahat ng ating mga ginagawa. Hubad at hubad tayo sa paningin ng Diyos. Alam niyo, minamahal, totoo ang sinabi ng ating dearly beloved pastor, beloved Mama Dear. Habang tumatanda tayo sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, patindi ng patindi ang mga pagsubok, mga problema ang ating kinakaharap. Hindi natin tinitingnan ang mga darating, ang ating tinitingnan masyado tayo nakakapokus doon sa ating paglaban sa mga nangasiwa sa atin, sa mga nagtuturo sa atin dahil tayo nasaktan. Imbis ang ating atupagin, ang ating dapat gawin ay kung paano natin masangga itong darating na mas mahigit pa na daranasin ng mundong ating ginagalawan. Ang prediction ng mga magagaling na mga eksperto, maminamahal, 2021, double po ang hunger, madudubli ang tagutom, madudubli, matitripli ang pag-downgrade ng lahat ng ekonomiya. Matirang matibay sa buong bansa, buong mundo. Dahil kumilos na ang demonyong si Satanas. Tapos nang nilagdaan ng Papa ng Rome na kinakailangan ma-impose na ang one world government, one world religion. Lahat, maminamahal, sila lang masusunod. Yang Illuminati na yan, yang mga elite na yan, ayaw nila na talagang maghari ang kapayapaan sa mundo, magkapantay-pantay. Kaya dinadaya lang kayo ng ating kalaban, ng demonyo, imbis pagkaisa ang mga anak ng Diyos. Hindi nyo nakikita yung preaching nung Sunday, napaka
linaw, napakahalaga. Imbes magkaisa ang mga anak ng Diyos sa pagpupuri, sa pananalangin, sa pag-aayuno, upang masave natin ang bansang Pilipinas, maidapit natin ang ating minamahal na kapwa Pilipino, mahimasmasan ang ating mahal na Pangulo. Hallelujah! Dahil mayroon pang pangako ang Diyos sa bansang ito, lahat ng buong mundo ay yuyuko sa mundo, sa bansang ito. Sino ang mananalangin kung kayo mismo ang titira sa mga nananalangin? Sino ang makipag-ugnay sa malapay na magtuturo sa inyo? Kaya ba ninyo? It is a challenge to all of you na hindi ninyo nakita ang mga pandaraya ng dyablo. Habang kayo binibigyan ng pagkakataon, habang kayo'y kinahabagan pa ng ating mahal na Panginoon, hindi pa patungo sa reprobate mind, mayroon pa kayong pagkakataon para magsisi. Tanggapin ang kamalian, ang kasalanan. Kung pwede nga, tumayo pa tayo dito sa pulpito para sabihin ng ating mga pagkakamali, malulugod ang Diyos. Ang sabi ng ating binasang talata kanina, silang nagpapakumbaba ay itataas ng ating Diyos. Dakila't mapagpala namin Ama, Diyos namin sa langit, amin napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat sa iyong mga salita na aming napag-aaralan. Hindi kami makapagtatago. Malinis ang mga salita na naglilinis sa aming mga karumihan, sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawa ng mga pagkakamali. Ang napakahirap, mahal na Panginoon, ay tumanggap o tanggapin ang mga kamaliang ito. Kaya naman patuloy kong isinasamo, idinadalangin sa pangkalahatang panalangin ng aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. Turuan mo ang iyong mga anak, matutong magpakumbaba, matutong umamin sa kanilang mga kasalanang nagawa, mangumpisal diretso sa iyo, humingi ng tawad sa dapat nilang hingian. At inihiling ko po, mahal na Panginoon Jesus, pagtibayin mo palagi ang aming pananampalataya, panatiliin ang aming pong karunungan sa iyong mga salita na ipangaral, katapangan. Hallelujah, 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 na i-reveal ang lahat, mahal na Panginoon Jesus, ng nasa katotohanan. Umaasa kung mahal na Panginoon, anumang daladalang mga problema na yung mga anak na narito sa hapong ito, iunat niyo mapagpalang kamay. Bigyan mo ng kagalingan ang may mga karamdaman, ang mga may mga problema sa pananalapi, problema sa pagkain, trabaho, negosyo, hanap buhay. Iunat niyo po ay mapagpalang kamay. Ipagkalubo po ang katugunan ng kanilang mga dalangin. Ang gusto nilang mailapit na mga kaluluwa sa kayong mga banal na paanan, kanilang mga mahal sa buhay, mga kababaryo, kababayan, mga kaibigan, mga mahal nila sa buhay, mahal na Panginoon, sa lalong madaling panahon, dalhin mo na sila dito sa aming banal na gawain. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, aming hiniang lahat ng ito na may pagpapasalamat. Lahat magsabing Amen. Ipatong inyong mga kanang kamay sa inyong mga ulo, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman. Rebellious spirit, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, demons of cancer, leukemia, TB, diabetes, hallelujah, asthma, hallelujah, hallelujah, pataas na kolesterol, hallelujah, kirot, hallelujah, sa tiyan, kirot sa paa, cast out, cast out, cast out, cast out, hallelujah, complete healing and deliverance I pray right now, in the mighty name of Jesus. The first prayer, beloved Pastor Will Estrada Almeida. We claim the promised answers of our prayers. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say hallelujah, praise the Lord. Na mahal, yung ating binasang talata kanina, conquer evil with God. Amen. 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 Praise the Lord. Tayo pong lahat ay magtaas ng dalawang kamay. Tumalon 3 beses, sabay sigaw, hallelujah, praise the Lord. Bilang pasasalamat sa ating malapay lahat ng ating kahilingan ay atin ang inangkin ng katugunan sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto the Lord. Great worthy to be praised forever, Brother Alvin, para sa ating pong mga announcement. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalapayang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamalapayang Jesus. God bless po, beloved ordained preacher. At maraming salamat sa ating pinakamamalapayang Jesus. Amen. Sa kanyang banal na salita na ating po napag-aralan sa araw na ito. Amen. Tayo po'y binusog muli ng ating pinakamamalapayang Jesus. Amen.
At sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy niya, ako po nagpapabot ng dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating minamahal at ginagalang evangelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, maging sa kanila pong mga beloved children, at lagi po nating inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating dearly beloved assistant Pastor Lina C. Almeda, ating pong beloved Mama Dear, at magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal, maging sa ating pong mga beloved viewers, amen, sa ating pong live streaming through Facebook, sa mapagpalang hapon po sa ating lahat, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, at higit sa lahat, ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauuko lamang po sa ating nag-isang Diyos na buhay, sa atin pong napakabait na pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. At bago po tayo dumako mga minamahal sa announcement, atin po munang i-update yung ating special offerings. Amen. Praise the Lord. At habang ating hinihintay yung special offering, meron po bang baguhan? Meron po bang mga bisita? Amen. At kung wala po, mga minamahal, ay purihin po ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, narito na po, mga minamahal. Amen. Atin pong i-update. Magmula ng sa buwan ng Setyembre, mga minamahal, September 6 up to October 4, mga minamahal, nakalikom po tayo ng 7,272 and 50 centavos. Nadagdagan po ito, mga minamahal, ng Wednesday, Friday, and Sunday. Wednesday, mga minamahal, 125 pesos. At October 9, mga minamahal, Friday, ay pinagpala tayong lubos, mga minamahal, sapagkat meron pong nag-pledge, mga minamahal. Amen. 5,139 pesos. Amen. October 11, Sunday, mga minamahal, 625 pesos. Ang lahat po, mga minamahal, ang total ay 13,161 and 50 centavos. Amen. Pinagpala tayo ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. At patuloy po tayong dagdagan, mga minamahal. Patuloy nating dagdagan, mga minamahal. Amen. Tayo po ay patuloy na, sapagkat ito po, mga minamahal, ay para rin po sa atin. Amen. Sa proyekto po ito ng ating banal na iglesia para po sa upuan. Amen. Sapagkat meron pang nakatayo. Hindi po magandang tignan, mga minamahal, kayo mga tumatayo sa pulpito, mga minamahal, ay hindi po magandang tignan mayroong nakatayo sa likod. Mas maganda po talagang nakaupo lahat, mga minamahal. Amen. At atin pong ihanda, mga minamahal, yung ating pong ipagkakaloob, special offering, at narito po ang ating beloved kapatid, beloved elder, beloved brother Joe Tanyedo. Amen. Praise the Lord. Upang ipanalangin po yung ating special offering, upang ito po ay basbasan at pagpalain ng ating pinakamamanapang Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tas po natin ating kami, mahal na Panginoon, ipagkakalob po namin ang special offering, mahal na Panginoon. Sa mga walang sawang nagkakalob, mahal na Panginoon, igawad mo po sa kanilang ang masagana mong pagpapala, mahal na Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord, purihin ka, mahal na Panginoon, ang lahat ng ito. Isabot dalangin namin sa iyo nga, banal na pangalan, sa unang dalangin ng aming magulang sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang pumunta tayo ng mga lakas, mga minamahal, sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord!
Praise the Lord. Puri po ang ating pinakamamalaking Jesus. Ibalik po ng ating dakilang Diyos ang pagpapala, mga minamahal, ng trillion, billion times, mga minamahal. Amen. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, mas pinagpapala po ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Kung nais nating tayo po ay pagpalaing lubos ng ating pinakamamalaking Jesus, tayo po, mga minamahal, ay magbigay ng magbigay sa ating pinakamamalaking Jesus. Amen. At tuloy-tuloy na po tayo sa announcement, mga minamahal. 3 times a week po ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa Barangay Baybay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, magsisimula po ng 1:00 hanggang 5:30 ng hapon. At tuwing araw ng Biyernes, mga minamahal, sisimula po ng 9:00 ng gabi at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. At sa tuwing araw ng Linggo ay magsisimula po ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Amen. At meron po tayong Bible study sa lugar ng Tibag, sa Benites Residence, mga minamahal, sa tuwing araw ng Martes. Magsisimula po yan ng 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. Amen. At 5 piso, 10 piso, wag po natin kalimutan, idaan sa information para po yan sa TV and radio program. Amen. At kung may katanungan po tayo, mga minamahal, ay wag po tayong mahiyang lumapit, mga minamahal, sa ating beloved ordained preacher, sa kanila pong luhuran, sa mga beloved brothers, mga minamahal, at handa po kanila kayong paglingkuran sa mga beloved sisters doon po sa information sa atin pong beloved Ate Baintier. Amen. Sa mga beloved sisters po yan, mga minamahal, wag po kayong mag-alinlangan. Amen. Huwag po kayong magdalawang isip, huwag po kayong mahiya sapagkat handa po nila tayong paglingkuran. Amen. At meron pong lay hands after ng closing prayer sa ating kinaupuan. Tayo na po ay magsisi upang upang kapag tayo po ay lumapit upang magpa-lay hands, mga minamahal, ay agad ibibigay ng ating dakilang Diyos ang katugunan sa ating lahat ng mga panalangin. Amen. At ito po ang bilin ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal. Wag umabsent, mga minamahal, dumalo po ng Miyerkules, Biyernes at Linggo, mga minamahal, kung nais nating makatiyak sa ating kaligtasan, mga minamahal, tayo po ay wag umabsent sa gawain ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. At sapagkat malapit na po ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung atin pong mga loved ones, mga minamahal, atin pong wag po tayong magsawa, mag-share, mga minamahal, sa kabutihan ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen. Maging yung ating mga katrabaho, mga kaibigan, kapitbahay, mga minamahal, atin po silang bahaginan ng salita ng ating dakilang Diyos. Amen. Wag po nating suluhin yung pagpapala na atin pong natanggap na libre galing sa ating pinakamamalaking Jesus, ibahagi po natin ng libre. Amen? At kung wala na po tayong nakalimutan, praise the Lord, tayo na po ay tumayo, mga minamahal, at sama-sama po tayong magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa tagumpay na ipinagkaloob sa bawat isa sa atin ng ating pinakamamalaking Jesus. Amen? At narito po, mga minamahal, ang ating beloved elder, beloved brother Saldi Di Guzman, upang tayo po ay pangunahan sa closing prayer. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal, sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, mapagpala naming Amang Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan pinakamamalapan sa Kristo. Kami po ay napupuri, papasalamat, malaban sa taglay po na buhay, kalusugan, kalakasan na nagmumula sa iyo, pang patuloy ka na nga paglingkuran ng buong puso, pag-isip, lakas at kaluluwa, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa hapong nito na aming paglilingkod na tagumpay na pinagkaloob mo, pinagpalat na lingasan mo na sinagawa namin na pagpupuri, pagpapasalamat, paglulhati sa iyong banal na pangalan mula sa pag-iimsi sa makalangit na awiting joyful at solemn song, mahal na Panginoon, sa buhay na patutuo yung mga anak. Mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir combined with youth and singles choir, mahal na Panginoon, pagkilos mo na mainam sa aming kalagitnaan, na tanging namin kayamanan, kagalakan, kalakasan sa paglilingkod po namin sa iyo, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, maging sa bahagi ng pagbibigay namin kaputandog, mahal na Panginoon, maging sa special offering, maging sa aming TV program, mahal na Panginoon, higit at lubos po namin pinasasalamatan sa iyo ang dakilang Ebanghelyo ng Kaligtasan na dala po ng aming imig na mga ngaral na siyang tanglaw, gabay sa lamin ng aming buhay, mahal na Panginoon, tungo sa aming kaligtasan, kintal mo sa aming mga puso at aming pamuhay ito. Sabag at tulong mo na may mapagkumbabang puso, mahal na Panginoon. At sa araw po, mahal na Panginoon, sa araw po ng
overnight, mahal na Panginoon, muli, pagbuklodin mo kami lahat, yung mga anak, mahal na Panginoon, naririto, yung mga anak, papalaganan yung banal na kalooban, mahal na Panginoon, yung mga kapatiran po namin na hindi na po dumadaloon ng lolo paypay, mahal na Panginoon, maging tumanggap sa bautismo, tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon, maging sa mga baguhan na hindi na po dumadalo, mahal na Panginoon, po may kapangyarihan, umipo ng kanilang mga puso, mahal na Panginoon, maging animal sa buhay, mahal na Panginoon. Pagbuklodin mo kami maligay at nagagalak ng labis sa paglilingkod sa iyo, mahal na Panginoon, espesyal na dinadalangin po namin, mahal na Panginoon, malusog malakas sa pangatawang mahabang buhay, ay pagkaloob mo po sa aming beloved Honorable Pastor Will Distrad, may daming kagalakan na muli mo siyang itayo sa banal na purpito upang mangaral ng Ebanghelyo, mahal na Panginoon, sa pansamantala na yung pag-iwa-hiwalay, mahal na Panginoon, paratingin mo po kanyang ligtas maluwalhati sa kanya-kanyang paruroonan, sa kanya-kanyang tahanan at sumaamin ang kapayapaan, kagalakan, higit sa lahat ang pag-iibig ay sumaamin lahat, mahal na Panginoon. Ito po sa mo na yung panalangin, mahal na Panginoon, sa pangkalatang panalangin po ng beloved Honorable Pastor Rodista Dalmida. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Magkamayan po tayo mga minamahal. Amen. We love you in the mighty name of Jesus, but there is Jesus love us more. Praise the Lord. At huwag po natin kalimutan ang magsuot ng face mask at face shield sa ating pag-uwi. Mag-ingat po tayong lahat mga minamahal. Amen.